Aprobado na ng Senado ang budget ng Philippine Statistics Authority, PSA, para sa 2025. Bago yan, tinalakay muna ang problema sa mga peking birth certificate ng mga foreign national. Pinimbisigan din ng Senado ang ilang ulat na pamimeke sa mga national ID. May unang balita si Bea Pinlac. Hindi lang birth certificate ni Alice Guo. May mahigit 1,000 pa raw na peking birth certificate ng mga dayuhan ang hinarang na ng Philippine Statistics Authority. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa proposed budget para sa 2025, tinanong ang PSA kung nagsasagawa ito ng internal audit ng mga peking birth certificate. Yan ay kasunod ng malateleseryeng pagbungkal sa pagkakakilanlan ni Guo. Ayon sa PSA, 14.89 million na ang nasuri nilang late birth certificate registrations mula 2010 hanggang 2024. 1,627 na raw na peking birth certificate na ibinigay sa mga foreign national ang na-block nila matapos ang investigasyon. Pero nasa 1% pa lang ng bilang na yan ang naisumite sa Office of the Solicitor General para sa kanselasyon. The names of foreign nationals were shared to the BI, DFA, and NBI. Out of those numbers, 18 pa lang yung na-endorse for cancellation. Kasama na dito yung kay Goa Ping. Iniimbestigahan naman ang mga tauhan ng gobyerno na kasabwat sa pamimeke ng birth certificate. So the names were of those government workers were submitted to the mayor of that town, but simultaneously there's also an investigation by the NBI. Digitalization daw ang isa sa mga tugon para maiwasan na ang pamimeke ng mga birth certificate. Pero hindi lang mga ilihitimong birth certificate ang problema ngayon. Pati mga national ID, damay na. Ayon sa PSA, may 11 na silang na-detect na spurious national IDs sa ngayon. We do have cases of fake national IDs. It's the correct ID, but the information that was used to that was supplied for that ID is what's fraudulent. Ang mga ito, isinumite na rin daw sa NBI para maimbestigahan at maharang kung kinakailangan. Naaprubahan naman sa plenaryo ang 2025 budget ng PSA na kasama sa mahigit 13 billion peso budget ng National Economic and Development Authority. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.